Gusto ko lamang pong linawin na ang hinihingi po namin kung hindi man makapag-participate dahil sinasabi nga po ay ipinagbabawal silang makapag-participate at bumoto si Senator Jinggoy Estrada at Senator Judge Marcoleta. Ang hinihingi po namin ay makapunta po sila dito bilang observer. Hindi lang po basta monitor. Yun lamang po. Maraming salamat. Note. Wow, Ruben, observer. Ano na, OJT? Ano ka, first timer sa job mo? Para may observer kang nalalaman. Yan lang yung naririnig ko eh. Pag, di ba, pag nasa first time mo sa job mo, sasabihin, oh, mag-observe ka muna doon. So, ang tawag sa'yo is observer or OJT. Tigilan nyo na nga kami. Ang nakakulong na, hayaan nyo silang makulong. O ano gagawin nila dyan? Mag-observe? Mag-observe para ano? Saan ba nila i-apply yung kanilang pag-observe? Sa kulungan? May pa-observer, pa-animal. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Ruben? Naririnig mo ba yung sarili mo? May pa-observer ka pa nga, animal ka. Dinidelay nyo lang ang trial ni Sarah. Ayan o, nagsama kayo dyan ni Petra Caballo. Tsaka ni Pia nga daw traidora. Daw siya yung kontrabida sa lahat niya sa Senado na ni si Pia. Kung saan tumanda na naturukan siya ng DDS virus, nagminaldita saya. Hindi nyo kasi kinamusta. Yan tuloy nagminaldita. Diba? Tigilan nyo na, Ruben, yung sinasabi mong observer. Observer si mong mata. Para saan ba na mag-observe sila? Sige nga, sagutin mo nga kami, Ruben. Para saan niya mag-observe ang mga planderer? Ha? Saan ka nakakita? I-VIP treatment nyo yung mga planderer? Ha? Nakakulong na, gina-VIP treatment nyo? Pwede pang paupuin, mag-observe? Mag-observe para saan? Para ano? Ano pa ang rason para mag-observe sila? Kung ako sa inyo, ha, wag na wag nyong palalabasin ng kulungan itong mga alagad ng kademonyuhan na yan. Kasi baka mamaya gumawa na naman ng eksena ang ex-convict na to. At saka si Petrang Caballo. Baka mamaya gumawa na naman sila ng baril-barilan, na fake baril-barilan. Baka mamaya gumawa na naman sila ng eksena. Paglabas ng Senado, malamang sa alamang magpaplano na naman sila dyan ng rally sa labas ng Senado. Manggugulo na naman dyan. Panigurado yan. Hindi natatapos yung mga kagaguhan, lalo na ng ex-convict na senador na to. Hindi matatapos ang kagaguhan yan. Diba? Madali lang magsalita sa kanila na palabasin, manood. Para saan na manood sila? Bigyan nyo kami ng magandang rason kung bakit kailangan na manood sila at mag-observe sila. Hindi naman na nila ma-applyan sa kulungan. Para saan pa na mag-observe pa sila? Unless na lang you are planning na naman na manggulo na naman. At malamang sa alamang patatakasin nyo na naman yung mga kriminal na yan. Ganon yung ginawa nyo kay Bato eh. Diba, Ruben? Nakalimutan mo na yung ginawa nyo? Pinapunta nyo si Bato. Paglabas, pinatakas nyo. Gumawa kayo ng gulo, pinatakas nyo. So, hindi malayong gawin nyo ulit yan. Nagawa nyo na ng umpisa, malamang sa alamang, pwede nyo silang gawin ulit. Di ba? Kaya sa Senado, no, ako bilang isang Pilipino, ito ay opinion ko lamang. Baka pag sakali na pinalabas nyo yung mga kampo ng kadiliman na yan at pina-observe nyo yan, pinasok nyo sa Senado, baka magkagulo. Hindi natin alam ang tumatakbo sa mga utak ng mga demonyo na to. 'Di ba? Alam natin kung paano sila maglaro, napakadumi sila maglaro, napakarumi nila maglaro, at napakarumi nila mag-isip. Ito lang sa akin ha, bilang isang Pilipino, it's my own opinion. Bahala kayo kung sa inyo yan. Basta ito'y aking nakikita lang at aking na-observe, no, na baka posible na manggulo sila ulit at patakasin na naman yung mga kriminal na yan. Diba? Ganun lang kasi yung ginawa nila eh. Kung sino pa yung kriminal, yun pa yung pinagtatakpan at pinoprotektahan. We don't know. Nakita natin yung paggugulo ng nakaraan ng mga INC. Nanggulo sila. Diba? Na halos nagkaroon ng kainitan doon sa daan dahil sa pinagagawa nila. So, kung ilabas nyo si Marcoleta dyan, malamang sa alamang, magkakaroon ng malaking gulo dyan sa labas ng Senado. At baka magtandem ang mga tauhan ni Dipensor tsaka ni Marcoleta para manggulo sa Senado. O, tapos, pag nanggulo, ano mangyari? May sakitan naman. Madadawit na naman yung mga pulis, kawawa naman yung mga pulis.
'Di ba? Kaya pag-isipan nyo mabuti yung sinasabi nyo na palalabasin at mag-o-observe. Nonsense. Wala pong kwenta pa para mag-observe sila. Huwag nyo i-VIP treatment yung mga planderer. Huwag nyo i-VIP treatment yung mga politician na may pananagutan sa sambayan ng Pilipino. Mahiya naman kayo. Mahiya kayo na bini-VIP treatment nyo ang mga tao na kung dahilan kung bakit ang mga kababayan natin ngayon ay hirap na hirap sa buhay. Tandaan nyo yan. Tigilan nyo na yung kadramahan nyo kung ano-ano pag Etchos Jimenez nyo. Hayaan nyo silang makulong doon. Hayaan nyo na yung mga nakakulong doon. Huwag nyo nang guluhin. Bakit ba pilit yung gustong palabasin ang mga yan? Diba? Eh di wow kung pwede lang pala na gano'n na magkapag-observe ang mga ganyan. Sana ganyan na din ang ginawa sa lahat ng mga preso. Binigyan nyo din ng karapatan para mag-observe sila, diba? Maniniwala ba kayo sa isang ex-ko na to? At tandaan nyo yung ginawa niya kay Bato, pinatakas nila yan. At malamang sa alamang, may pinaplano na naman sila para mapatakas itong si Marcoleta at saka si Jinggoy Estrada. Kaya sige, maniwala kayo sa ex-convict na yan. Tandaan nyo ha, isa siya sa rason kung bakit nakawala at nakatakas si Bato. So, hindi imposible na gawin ulit nila yun ni Petrang Caballo na gumawa na naman sila ng eksena para mapatakas na naman yung mga planderer na to. Kaya kung ako sa inyo, Senado, mag-isip-isip kayong mabuti kung pagbibigyan nyo ba na ilabas yang mga yan at baka mamaya magkagulo na naman. Tandaan nyo yan.